Isa sa mga bagong dumating ngayon for 2022 to 2023 is yung ating IFRC 100G. IFRC means inverter, freezer ref, chest freezer. So yan po yung ating Fujidenso 10 cubic feet HD inverter, dual compartment freezer, and chiller. Most likely, nagkakahalaga po ito sa amin, pero mas mababa siya sa dealer, ng 20,950 pesos. Okay? So, ano nga ba makikita natin sa ating IFRC 100G? So, ito po ay 10 cubic feet na chest freezer. So, of course, HD inverter na rin siya with dual compartment. Pag sinabi po nating dual compartment, meaning dalawa yung kanyang compartment, isang chest freezer, at saka isang parang ref type. So, ito yung mas maliit. Okay? So, heavy-duty design and energy saving features because nga doon sa tinatawag nating HD inverter. Okay? Product features, bukod doon sa ating mga ating inverter, ano pa ba yung pwede natin makita dito? So, since inverter siya, so meron tayong 50% energy consumption na nasa-save. Okay? In comparison to with the FRC natin before. So, dati naglabas tayo ng FRC na hindi siya inverter. So, direct cool siya. Basically, alam naman natin na conventional freezer siya. So, mas malaki talaga ang consumption pag hindi inverter. So, in comparison with that, itong IFRC natin, nasa 50% energy savings or sa energy consumption lang tayo. Pumapatak na kunyari, sabihin natin na 10 pesos yung nakokonsumo natin for the FRC, dito kay IFRC, na, since 50% siya, nasa 5 piso na lang yung nakokonsumo natin. Okay? Yan. Then, other features niya, so nabanggit ko kanina, no, 10 cubic feet siya all in all. So, yung ating freezer, it is a 7 cubic feet. So yun yung capacity ng freezer natin. Samantalang yung chiller side or yung chiller compartment natin is nasa 3 cubic feet lang. Okay? So, ito yung 7, ito yung 3. Okay, all in all, it's 10 cubic feet. So, fast freezing mode, meron din siyang ganon. Meaning, pag sinabi nating fast freezing mode, ito yung pwede nating iset siya doon sa pinakamataas na settings na pinakamalamig para umandar siya nung ganong katagal. So, basically, nasa 50 hours, which is mamaya, ipapaliwanag pa natin. Okay? So, galvanized interior design siya. So, yung pinakaloob is white na siya. So, ano bang kagandahan ng galvanized? So, alam naman natin na ang galvanized, hindi siya madaling mabutas at hindi rin madaling parang magasgas ng husto. Okay? So, compare dun sa aluminum before. Okay? So, LED lights, yung ating dalawang pinto, meron siyang LED lights. So, para sa chest freezer at saka doon sa ating ref side o ref compartment. Okay? So, dual recessed handle. Ano ba yon? So, mapapansin niyo yung unit natin, meron siyang handle dito sa harapan. Meron din siyang parang nakaukit dito sa gilid. So, dalawa yon. So, in case na ayaw natin o ayaw ni customer na ilagay itong part na to ng handle, pwede siyang tanggalin. Pwede naman siya ditong buksan. Okay? Dito sa side. Okay? Then, roller feet, of course, meron siya niyan. Front temperature control at saka clean back design. So, ito pong unit na to ay naka-built-in yung kanyang condenser. Okay? Ayan. So, nabanggit ko naman na to kanina, no? Galvanized interior design. So, dati kasi yung mga nauna nating mga freezers, kung mapapansin niyo aluminum yung pinaka-loob. Pero ito, galvanized na siya. Isa sa mga magagandang quality ng metal is the galvanized. So, ito yung nilagay natin sa kanya. Kaya sinasabi na high quality siya. Okay, dual function. So, since sabi ko nga sa inyo, ito po ay isang dual function. Meaning, yung ating pong freezer can be set as chiller or pwede din naman na freezer. Depende doon sa settings na ilalagay ni customer. Okay, so basically, yan lang naman yung itsura ng ating ah, controller. Okay, very ano lang siya, simple. So, plus and minus lang. Okay, accessories na kasama ng unit. Upon opening, is itong ating user's manual tsaka
warranty card, pati yung ating scraper. May kasama rin to na lock or susi. Tapos, itong handle, hindi rin po ito kasama doon sa nakakabit na siya upon opening. Hindi po siya nakakabit. Okay? So, kayo pa po yung maglalagay as technicians. Kayo pa po yung maglalagay ako as customer. Okay? Tapos, specifications niya, basically, ang kailangan nyo lang naman dito is yung refrigerant, kung ilan po siya. So, kung ano po yung ginagamit natin na refrigerant, which is this unit, has R600A na 52 grams yung gamit natin. Okay? Then, ano pa ba? Yun, voltage is 230 volts, 60 hertz. Energy consumption for the 24 hours is 0.8 kilowatts. Other than that, wala naman na pong masyado. Okay? Yan. Then, model and serial number. Ito, since na very important to ngayon sa bago nating system, no? Importante po na alam niyo kung saan makikita yung mga serial number. So, ayan. Pwede nyo po siyang makita doon sa likod ng unit. Okay? Yan. Parts, components. Yan. Yan. So, basically, meron lang siyang box. Sorry. Meron lang siyang lead lock. Yung basket po nito, nakalagay kasi dyan, 3. Pero isa lang po talaga yung kasama ng unit. Okay? Bag po tayong malilito ha. So, isa lang po yan. Baka hanapan kasi tayo ni customer ng 2 pa. Isa lang po talaga ang kasama sa unit na basket. Okay? Tapos may case siya, handle, hinge, compressor, room cover, wires, and control pad. Parts identification. So, ba yung makikita natin upon disassembly ng unit? Of course, meron tayong basket. Ulitin ko, isa lang po yan. Drain cover, 2 po. Isa sa labas, isa sa pinakaloob. LED lights, 2 piraso. Isa sa freezer side, isa sa ref side. So, door handle, ganun din. Isa sa ref side, isa sa freezer side. Okay, then yung ating unit, since ito ay inverter, meron siyang inverter board. May hinge din po siya, compressor, at saka yung ating digital thermostat. Okay, ano ba yung mga importante at alam na dapat natin sinusunod for the installation and transportation? So, basically naman, hindi naman tayo nagtatransport ng unit. So, kung ano man po yung, kung paano siya tinransport, hindi na po natin alam yun. Pero, as much as possible, kung kayo man po yung magta-transport, dapat hindi siya nakatayo. I mean, hindi siya nakatayo So, it's a big no-no po para sa unit natin. Ganon din, dapat, upon installation, kumbaga, upon delivery ng unit, hindi po muna natin siya gagalawin, I mean. Okay, pwede natin siya i-install, pero as much as possible, advise po natin yung customer na hindi po dapat siya isaksak agad. Okay? So, pagpahingayin muna natin yung ating freezer for about 24 hours. Yan po lagi na-advise ko, 24 hours. Kasi para makapag-settle down talaga yung oil. Okay? At hindi siya maging cause ng clogging. Okay? Yan. Tapos, spaces lang naman ito, since ang unit po natin ay kailangan na medyo nasa well-ventilated na area. 4 inches lamang po sa likod, 2 inches sa magkabilang gilid. Yun lang naman po yung ating installation guide. Okay, for the temperature setting, ito nabanggit ko na to kanina, no? So, meron tayong, for the controller, meron lang tayong 3 buttons dyan. So, isang plus button, then isang minus button, then isang fast freeze. Okay, dito sa 3, yan lang naman yung ibo-button sa atin. Then yung black na screen, that is what you call the LCD light lang. LED light. Sorry, LCD display lang naman siya. Okay, kung saan makikita natin yung temperature, then kung may problem siya, dyan lang din natin siya makikita. Okay, for the temperatures natin, for the ref side, ito, nakalagay lang kasi dito, temperature na less than sa 25 degrees Celsius, dun sa ambient temperature, meaning kung ang temperature natin sa labas is negative, 25 degrees Celsius or mas mababa pa, negative 24, ganyan.
Ang temperature na madalas natin makikita is sa positive 10 to negative 24. Pero kung ang ambient natin temperature is mas mataas sa 25 degrees Celsius, ang pwede natin makuha na temperature is 10, positive 10 to 30, negative 30 degrees Celsius. Okay? Then sa lock, automatic po siyang naglalak kapag hindi natin siya ginagamit for 8 seconds. Okay? So to unlock, press lang natin yung positive button, then yung negative button ng sabay. Okay? Tapos ma-unlock na siya. Okay. So sa adjust ng temperature, plus lang naman kung gusto natin na mas mataas pa yung temperature na gagamitin natin, minus naman kapag gusto natin mas mababa pa. Okay, fast freeze functions. Ito yung nandito sa gilid na meron siyang parang frost na design or icon. Yan po yung fast freeze functions. Nabanggit ko kanina, if ever na need natin na kailangan palamigin siya for about nang mas mabilis, okay, kasi marami tayong nilagay, isa-set natin siya sa fast freeze. Once na nilagay natin or pinindot natin yung fast freeze, yung ating pong unit, okay, ay magdi-display ng SD. Okay? So, ibig sabihin po na naka-fast freeze mode na siya. Tapos, aandar po yung unit natin ng pinakamalamig na setting. So, basically, nasa negative 24 o kaya negative 25 or mas mataas pa. Depende din po sa nilagay natin na mga loads. Okay? Tapos, aandar siya ng ganon na settings for about 48 hours. Okay? Then, after 48 hours or 2 days, ay babalik siya dun sa last temperature na sinet natin. Okay? So, yan. Defrost and cleaning. Since ang unit po natin ay direct drive, direct cool. Sorry, direct drive. Direct cool, may tendency na magkaroon po ng mga ice buildup dun sa gilid ng ating cavity. Okay? So, to defrost siya, kailangan natin siyang it's either patayin, okay, o kaya i-turn natin yung temperature into the warmest point o yung pinakamainit na settings niya. Okay? So, para matunaw yung yelo. Okay, then after niya matunaw, syempre kailangan siyang linisan. Okay, so yun lang naman yung ano natin for the defrosting and cleaning. Sa paglilinis naman, kahit basahan lang or may konting sabon kung gusto natin, pero huwag tayo maglalagay ng mga abrasive na substances like yung chlorine, sunrox, ganyan. So hindi po yun advisable. Okay, masisira yung paint, masisira din po yung possible na magkaroon pa ng kalawang yung ating unit. Okay? Yan. Sa troubleshooting natin, since yung ating unit naman ay walang masyadong simple lang, walang masyadong kailangang tawag dito, trouble na na-encounter. Basically, yung mga basic lang naman. So, kung hindi siya gumagana, ang ginagawa lang naman natin is check lang naman natin kung naka-plug siya ng maayos. Tapos kung yung fuse ba is blown. Okay, then kung maluwag yung pagkakasaksak. Yun lang naman yung mga ganon. Then if the appliance freezes too much, baka naman nakaset tayo, hindi natin napansin or hindi napansin ni customer na naka-fast freeze siya. Okay? Then, sabi dito, food is not frozen enough. So, possible, isa sa mga, bago pa natin siya diagnose na mababa yung kanyang refrigerant o wala ng refrigerant, baka naman pwede natin i-check muna kung yung temperature ng unit is nasa mababang settings. Okay? Tapos i-try natin na mas mapataas siya kung hindi siya nagpo-frost. Okay? Baka naman nasa ref setting siya. Okay? Sa hindi na sinasabi dito, possible daw na malapit siya sa heat source, kaya hindi ganun ka lamig. O kaya baka naman directly to the sun siya, okay? So, yun yung isa sa mga reasons. Yan. Warranty natin for this unit is 5 years on compressor. So, 2 years on parts, 1 year on service. Okay? So, ayun. Baka may mga questions kayo, pwede nyo pong padala sa amin. Send lang po kayo sa messenger o kaya sa ating mismong account sa Exatech Technical na Facebook. Okay? So, send lang po kayo ng message. O kaya through ASC Operations, pwede din po kayo mag-send.
Okay, that's all. If ever na may mga questions pa at other questions pa, pwede niyo po kaming kontakin directly. Thank you so much.